Tayo na-attach na sa lupa, nadikit na tayo masyado rito sa lupa. Kaya parang napamahal na sa ating masyado, ang hindi natin alam, meron palang mas maganda kaysa sa lupa. Merong mas maganda kaysa rito. Dapat yun ang ating pagpaguran at paghandaan. Meron kasing nakahandang mas maganda eh. Dito nga sa lupa, hindi ako nagagandahan eh. Hindi maganda sa lupa. Hindi nyo papatunayan ko, merong mas maganda. Unang Korinto 2:9. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Nakahanda, maganda eh. Bagay na hindi nakita ng mata. Ako, marami na ako nakita eh. Pati nga yung mga bituin, yung mga planeta, nakita ko na eh. Nung nag-aaral ako, pumunta ako sa UP, nakisilip-silip ako dun sa... akala mo pala, pagtingin mo sa langit na gano'n, ang mga bituin nagkalat ng gano'n, puta-putake. Pag nilagay mo pala sa telescope, halos walang patlang eh. Sa dami yung mga bituin. Nakita ko yung Mars. Nakita ko yung Venus. Nakita ko rin yung Saturn, yung merong parang nakapaligid na ring na gano'n. Tayo, pag ordinaryong tao, wala kang telescope, di mo naman makikita yun eh. Pero kahit ano pa nakita natin sa mundo, sabi ni San Pablo, may mga bagay na hindi nakikita pa ng mata. Yung mga bagay na hindi naririnig pa ng tenga. Ay, naku, marami na ho akong narinig. Pagkagagandang bagay na narinig doon. Ngayon, sabi ko, marami na rin nakita yung mata ko, marami na rin akong narinig. Magagandang mga bagay. Nakapanood na ako ng concert ng mga kilalang mga entertainer, ano? Marami na ako narinig. Pero, sabi ng Biblia, bagay na hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa pumapasok sa puso ng tao, ang mga bagay na ito ang inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig. Kaya sabi ni Pablo, walang kapareho yun. Huwag kayong maniwalang ito na ang pinakamaganda. Hindi, may mas maganda ron. Itong matang ito, nabubulag ito. Itong matang ito, lumalabo. Itong tengang ito, nabibingi. Pero yung mata ron, hindi na mabubulag. Yung tenga ron, hindi na mabibingi. Eternal na yun eh. Yun po ang pinakamaganda sa lahat. Kaya ang sabi ng Diyos, hanapin mo muna yung nasa langit. Huwag kayong puro sa lupa ang naiisip natin eh. Magandang bahay, magandang sasakyan, maraming pera, maraming titulo, maraming alahas. Puro ganon. Dapat mag-isip tayo na nasa langit. 3 ng Kolosas, ganito po ang sabi. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Meron nung tao makalupa, puro lang dito iniisip niya, hindi siya naghahanda para sa kabila. Meron pong kabila. Doon, sabi nga no iba, asan na ikaw ang kumpare ko? Ay pare, nung 1 taon pa, hindi mo ganabalitaan? Bakit? Ano nangyari? Sumakabilang buhay na. O di may kabila. Dapat maganda na ho tayo para sa kabila. Kasi puro rito ang ating paghahanda, ang kawawa naman tayo. Pagdating sa kabila, ay kabilang ibayo punta mo.